tribalism. Paano magiging parang asal tribo ang mga Kristiyano? Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos ng lahat at maibigin sa lahat. Turuan niyo kaming palawakin ang aming isip, pangunawa, upang kaming mga anak mo ay matutong kumilala sa lahat ng mga kapatid namin sa lahat ng dako. Kayo po ang maging tagapagturo, ituwid niyo kami, paliwanagin ang aming isip at akayin sa mas tama at mas mabuting landas ng pamumuhay. We commit this time to you, Father, asking you to please forgive us, cleanse us, and make us worthy because of your love and grace to receive correction, instruction, and healing from you. Kayo nawa ang maging tagapagsalita at wala nang iba, gamitin nyo lang inyong lingkod na daluyan ng inyong mga pagtuturo. Father, we commit everything to you, asking you to be the only preacher. We like to hear your voice. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Amen. The love of Jesus and Christian tribalism o pagiging makatribo ang kilos at ugali. People, especially the Jews, as we see them in the Bible, are very tribal in orientation and behavior. At ito marahil ang ginagawang modelo ng napakaraming mga Kristiyano in modern times that no longer share the tribal and the primitive environments that created the tribalism of ancient Israelites. Tribalism implies the possession of a strong cultural or ethnic identity that separates one member of a group from the members of another group. In other words, kung makatribo ang iyong pag-iisip, naghahanap ka ng laging maging kakaiba ka para mahiwalay ka sa mga ibang tribo. The human brain is believed to be inclined towards tribalism due to its advantages in survival. Noong araw na primitive ang mundo, marami mga wild animals, nature was almost like an enemy. Unable to survive, people had to be tribalistic. Konti ang food supply, walang developed agriculture and trade. Therefore, there was a very big issue about survival, and tribalism, banding together in a small group, ensured that there was more chances at staying alive. But because of that, you love only your tribe and hate everyone else. Tribal love is most naturally limited to the tribe. The tribe might be composed of a very small community, some families, or a family, or the most basic and strongest tribe is the self, the individual. Na pag talagang sobrang nagkagutuman na, pati magulang nalilimutang anak niya, yung anak niya, at nagiging makasarili. That is why survivalist persons are ultra-selfish. Tribal love is selfish. That's why tribalism is not suited to Christianity. Tribal love is defensive of self and offensive to the other. Laging ipinagtatanggol ang sarili at inuusig ang iba. Kasi sa tribalism, laging may other. Sila versus tayo. Ikaw versus ako. There was always an other to separate from. An other to demonize so that when you take away his food, you don't feel guilty. Total demonic naman siya. Laging may other to contrast with and avoid becoming liking and becoming alike. Kailangan ay hindi ko siya magustuhan at kailangan hindi ako maging katulad niya. So tribalism is always very insecure about identity, and tribalism is always focused on becoming distinct, identifiably different. And the bloodiest offenses and defenses are against the nearest threat. Siyempre, sa tribalism, ang kaaway mo naman, hindi yung malayong-malayong pulo o bansa, yung katabi mong tribo. Kasi yun ang kakompetensya mo sa pagkain, kakompetensya mo sa lahat ng bagay. Kaya kahit sa Bible, in the history of humanity, the bloodiest offenses and defenses are against brothers or sisters. Yung mga sibling rivalry sa Bible, no? May rivalry ang magkakapatid for love, for attention, for food, for inheritance.
Kaya ang mga pinakamapapait na mga awayan sa mundo ay hindi awayan ng mga taga-ibang bansa, kundi awayan ng magkakapatid. Because now the self becomes the tribe against another tribe who is your brother or sister. The bloodiest offenses and defenses are against entities that share common borders, like close relations, like neighbors. Ang magkakaaway na bansa, yung magkakadikit, nag-aawayan ng dagat, nag-aagawan ng mga pulo, nag-aagawan ng bakod, yung malapit ang tendency mo na kaaway. Kaya maraming mga Kristiyano ang laging minamasama, inaaway, sinisiraan kapwa Kristiyano, hindi yung mga taga totally different religion. Kasi they don't find people from totally different religions as their competitors for membership, as their competitors for righteousness. Ang kakompetensya nila yung kapatid sa pananalig. Tulad din ng sa isang pamilya, ang magkakalaban sa mana, ang magkakalaban sa pagmamahal ng magulang, yung magkakapatid. Kaya kailangan matuto ang mga Kristiyano sa tribalism that we see in Israel. Tribalism means love yourself and hate the other. Kaya binaligtad yan ni Jesus Sabi niya, love your enemy. Love your neighbor. Love yourself. Kasi ang tendency is to hate the neighbor, and the neighbor is considered the enemy. Let's take a closer look at Jewish religious tribalism. Because many Christians take the cue from the culture of Israel, sometimes they forget that the culture of Israel recorded in the Bible is 1,000 or more than many thousand-year-old traditions. That even modern-day Israel is no longer the Israel that we read about in the Bible. Nalilimutan nating libu-libong taon na si Jesus at ang kanyang grupo ay 2,000 taon na ang nakalipas, at sila Abraham, sila Moses ay libu-libong taon na kalayo kay Jesus. Kaya pag lagi nating kinopya yung mga ginagawa ng mga ancient Israelites, para tayong bumabalik sa kuweba, sa Stone Age, na sila man, yung mga Israelites ngayon ay hindi na ganun. But Israel was very, very tribalistic. Israel was always under threat. Kaya binigyan ba naman sila ng promised land, tapos may tao doon sa promised land, kailangan pa nilang bulabugin. Kailangan nilang agawan ng lugar. Tapos lagi silang binabalikan para makuha uli yung nakuha nila, laging may gera. So there's always a threat. That's why Israel had to be very tribalistic for survival. Kahit nga ang Israel ngayon, naliligid ng dami-dami mga bansang iba ang pananalig, kaya hanggang ngayon, napaka-tribalist ng kanyang pananaw, siyempre, especially militarily. The Hebrews have always been a tribal people. 12 tribes, they insist. So the primitive and ancient orientation of the Hebrew people was staunchly tribal. For defense and offense, for survival, for security. Israel's primitive concepts, perceptions, articulation, and even uses of God are tribal and selfish. Kinanila na lang nila ang Diyos, sila na lang ang anak ng Diyos, kanila na lang ang langit. Of course, this thought was developed, taught, and institutionalized by their ultra-tribal priests, whose great agenda was nation building. Ang mga pari po ng sinaunang Israel ay makabayan at inuuna nila yung agenda ng bayan, pagbuo, paglikha, pagpapalakas at pagpopromote ng bayan. Kaya marami silang religious teachings na sobrang makabayan to the point that it is tribalist and it's already against all the other nations around them. They needed that to survive. Their centrist and selfish theology informed their concept of God and their relationship with everyone else. Ang pananaw nila sa Diyos, ang pag-unawa nila at pagpapahayag nila tungkol sa Diyos ay laging kaakibat, kakambal ng kanilang insecurities, ng kanilang tribalism. Kaya kulang na lang, ang kinin na lang nila yung Diyos, kanila na lang, sila na lang ang pinagpala, at patayin na lang nila lahat yung mga kapitbahay nila. And they find excuse in that behavior in their theologies. The theology, the literature, the culture of a nation is meant to give it excuse for being, to justify its philosophies, and to promote its interest. And Israel was not an exemption to that human reality.
The Hebrew people shaped the religious beliefs to suit their tribal needs and their tribal wants. It also, of course, involved them in some of the bloodiest acts committed against others because they were tribalist. The Hebrew people appropriated the universal God to be their tribal God. Ang pangunawa nila, ang pagpapakilala nila sa Diyos ay parang kalyanan na lang. What else does tribalism do? Tribalism blurs the other's humanity. Pag tribalist ka, dahil gusto mo laging ikaw ang sumikat, ikaw lang ang mabuhay at patayin mo yung kalaban, binubura mo yung mukha niya para hindi ka nakakakita ng mukha habang pinapatay mo siya. Binubura mo ang kanyang identidad, ang kanyang pagkatao, ginagawa mo yung kalaban mo na non-person. At isa sa paggagawa sa iyong kalaban na non-person ay yung babansagan mo. Kaya ang tawag nila sa ibang lahi are uncircumcised. Derogatory agad, no? The heathen, the Gentiles, para nawawala ng personalidad at lumalakas ang loob nila na ubusin yung mga kalaban nila without feeling any guilt at all. That's why many civilizations call the other civilizations barbarians, evildoers, outsiders, tagalabas, tayo, tagaloob. Therefore, pwede silang saktan without guilt. All of that is psychological conditioning. So you don't feel guilty when you do bad to the other person. Kaya yung mga regionalism, yung mga pagbabansag sa mga foreigner ng mga pangalan na nakakapagpababa ng kanilang pagkatao, that's part of tribalism. And sadly, Christians do that even now. Binabansagan nila yung mga ibang kongregasyon. Tinatawag nila ng mga pangkutya, panglalait, pagpapaliit ng mga pangalan at mga bansag para huwag silang mag-guilty pagkakapwa nila Kristiyano, pinipintasan, sinisiraan. Binibigyan nila ng mga pangalang nakakapagpababa ng reputasyon. Trabaho pa rin yan ng mga Kristiyano hanggang ngayon to call their brothers and sisters with funny names, with derogatory names, to give them labels. Siyempre, ang nagiging bunga niyan at ang pinanggagalingan ay bias and bigotry. Yung galit ka na agad, hindi mo naman alam kung bakit. Kasi lang, pinalaki ka ng mga magulang mo na may bias. Anak, huwag kang lalapit sa mga taong ganito ang korte ng muka. Mga traidor yun. Ikaw naman, siyempre, papasok sa utak mo yun. Pag taga-ganong lugar, huwag pagtitiwalaan. Pagka taga-ganong lugar, bulagsak. Pagka taga-ganong lugar, ganito at ganon. Mga bias, mga bigotry. Always based on the tribe. Kasi tagalabas sila. Hindi mo ka probinsya, hindi mo ka barangay, hindi mo ka babayan, therefore bad. Tribalism yon. Tribalism makes it easy to hate and annihilate the other. Ang tao kasi merong guilt pag gumagawa ng masama. So anong gagawin mo para huwag ka maging guilty pagka sinisira mo yung kapitbahay mo? Tawagin mo siyang aswang. Tawagin mong lahi ng mga mangkukulam. Tawagin mong mga kung ano-anong tawag. So, mga lasenggo, mga drogista, mga pabaya, mga makasalanan. Di kahit naman yung pag-usapan ng pangit, gawa ng masama, hindi ka na nagigilty. Total, masama naman sila. Ang nakakalungkot, even Christians do that now. Di baling laitin mo na sila, half gospel naman sila, tayo full. Hindi bali nang pintasan mo sila, hindi naman inspired yung Bible nila. Bible lang natin ang inspired. Hayaan na nating lait-laitin sila, total hindi naman talaga sila ang tunay na church at tayo yung tunay. Yan ang tribalism. Tribalism, sanitized and endorsed by religious belief, could lose all hesitation to kill everyone else. What about the tribalism of Jesus? Was he tribalist? Well, the Lord Jesus is from the tribe of Judah, that is clear. Hebrews 7:13-14 says that. But Jesus does not make an issue about his tribal identity ever. Hindi niya ipinagmalaki ang tribo niya, hindi niya ginamit para maging superior siya sa iba, at hindi siya nanglait ng ibang tribo. In fact, Jesus crosses tribal boundaries
to teach, and to love. Very unique. Kakaiba sa panahon niya, revolutionary. For instance, Jesus calls Levi, though he is a breaker of tribal identity and loyalty. Sino ba si Levi? Tax collector. Tinawag ng Panginoon na maging disipulo niya. Bakit outsider sa mga Israelites kahit kalahi nila pag tax collector? Kasi yung tax collector, ang loyalty nasa Rome. Nangongolekta ng buwis para doon sa Roman conquerors. Therefore, etchapwera sila sa Israel kahit kadugo. Pero ginawa ni Jesus, tinawag niya para maging alagad. Luke 5:27, later, Jesus went out and saw a tax collector named Levi sitting at the place for paying taxes. Jesus said to him, "Come with me." Kinagabihan, nagpa-dinner itong si Levi. Puro tax collectors and sinners din yung mga kasama doon, na kumbaga, kung tutuusin, outside their tribe sa mga banal na Israelites. Kasi siyempre, hindi naman kung mo Israelite ka, kakampi mo na lahat ng Israelite. May kanya-kanyang tribu pa rin, nag-aaway-awayan din sila. Tapos may social tribes pa. May mga tribu ng mga holy against sinners. May mga tribe ng mga lalaki against babae. May tribe ng mayayaman against mahihirap. Ang daming tribes. At ang ginawa ni Jesus, tinawid lahat yung mga tribes na yon. Kasi yun ang mensahe niya talaga. For instance, Jesus ministered to Samaritans who were considered outsiders already. Though they were technically part of the 12 tribes of Israel, pero galit sa kanila yung mga taga-south kasi ang tingin sa kanila, mababang uri sila ng mga tao dahil nakipagmabutihan sila sa mga foreigners several hundred years before. Kaya ang Panginoong Jesus ay makipag-usap sa babaeng nasa may balon, nagtaka yung babae, bakit nakikipag-usap sa kanya si Jesus na Hudyo, samantalang siya ay Samaritana. John 4:9 up to 24, "You are a Jew," she replied, "and I am a Samaritan woman." Magkaiba tayo ng tribo. "How can you ask me for a drink of water when Jews and Samaritans won't have anything to do with each other?" Jesus answered, "You don't know what God wants to give you, and you don't know who is asking you for a drink. If you did, you would ask me for the water that gives life." So tumawid si Jesus ng tribal lines to give the water of life, the living water. Kasi yung mga Samaritan hindi tatawid patungo sa kanya, siya ang tumawid. The woman insists on tribalism. Sabi niya, wala tayong pakialaman sa isa't isa, bakit ka nakikipag-usap sa akin? But Jesus introduces non-tribalism in order to love that woman. Kung ang mga Kristiyano, si Kristo lang ang gagayahin, mawawala yung mga tribalism na yan. Kung sino-sino kasi ang ginagaya. The woman said, to continue, "Sir, I can see that you're a prophet. My ancestors," ibig sabihin my tribe, "worship on this mountain. But you Jews," iba kayong tribe, "say Jerusalem is the only place to worship." Jesus said to her, "Believe me, the time is coming when you won't worship the Father either on this mountain or in Jerusalem." Kita niyo yung tribalism na yan na buhay pa hanggang ngayon? We are the true church. Sabi ng babae, kayo mga Hudyo kayo pinipilit nyo doon sa Mount Zion sumamba. Kami dito sa aming sariling bundok, Mount Gerizim, dito kami sumasamba. Kami tama. Habang kayo ini-insist nyo, kayo yung tama. Yun lang ang tamang lugar ng worship. We believe na yung lugar namin ang tama, kayo mali. Sabi ni Lord, maniwala ka sa akin babae. Darating ang panahon na hindi na mahalaga kung saang lugar sumasamba ang tao. Hindi doon sa Zion, hindi sa Mount Gerizim. Sasamba ang tao sa puso niya, sa espiritu, sa katotohanan. Isipin nyo, 2,000 taon ang sinabi ni Jesus na walang ganon. Hanggang ngayon, marami pang Kristiyanong ipinipilit na yung kanila lang simbahan ang tama. Sila lang yung tama, sila lang yung ligtas. Sinabi nga ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng boundaries na yan mabubura. Ang mahalaga, nananalig ka sa Diyos, nananalig ka sa akin, sumasamba ka, burado lahat ang mga differences. So Jesus introduces faith and religious practice beyond tribal lines. Itinuloy pa niya, a time is coming and it is already here. Even now, the true worshipers are being led by the Spirit to worship the Father
according to the truth. These are the ones the Father is seeking to worship Him. God is Spirit, and those who worship God must be led by the Spirit to worship Him according to the truth. Sabi ni Lord, alam mo, darating ang panahon, sa katunayan, narito na't nagsimula na ang mga tunay na mananampalataya ay sasamba sa katotohanan, hindi sa props, hindi sa lugar, hindi sa affiliation, hindi sa pangalan ng simbahan, hindi sa history ng simbahan, kundi siya diretsyong kokonekta sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig at Espiritu. Tulad ng sinabi ni Lord, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. So yung 2 or 3, kailangan pa ba mag-member kung saan specific church? Kailangan ba? Nandun sila sa church na sinasabi nilang sila talaga ang pinagpala. When 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He will be there. There is a church. And the foundation of the church is the presence of the Lord, not the name of the church. What's in the name? Laro lang ng mga letra yon. At sabi niya, at sa katunayan, yan ang mga mananamba na gusto ng Ama. Yan ang hinahanap niya, yung sasamba sa Espiritu at sa katotohanan, not along tribal lines. Truth or worship is false worship beyond tribal lines. To worship God in spirit and in truth. Kahit nasa bahay ka, makaka-worship ka doon. Hindi mo kailangan pumunta sa ilalim ng isang bubong na tinatawag na simbahan para ka maka-worship. Dahil nandun din ang Diyos sa iyong presensya. Siyempre naman, ang press release sa mga simbahan, pag hindi ka nasa kanila ay pupunta ka na sa impyerno. Natural, para ka pumunta. Pero maniniwala ka ba sa kabigha-bighaning kasinungalingan na yon? Ang Diyos ba who made heaven and earth stays only in specific spots and places to receive your worship? Eh bakit pa tayo ngayon nagsasama-sama? Pwede naman pala sa bahay. Eh mag-isa ka lang naman sa bahay, wala kang kadamay, walang magtuturo sa iyo, wala kang matuturuan, wala kang service. Siyempre, kaya may fellowship. Mahalaga yung fellowship, pero makakasamba ka kahit saan. Kahit anong pangalan ng grupo nyo, kahit wala kayong pangalan, pag naniniwala kayo kay Jesus, nandun siya. Therefore, may church. Kailangan na tayong makalaya sa kagilagilalas sa kasinungalingan ng pagpa-franchise ng mga relihiyon sa Diyos na parang outside of them, hindi ka pwedeng dumikit sa Diyos. Press release lang yon. So yung babaeng Samaritana, pinuntahan ng Panginoon. Jesus also heals the Syrophoenician woman's daughter. Outsider, Greek siya. No? Mark 7, 24-37. Jesus left and went to the region near the city of Tyre. A woman whose daughter had an evil spirit in her heard where Jesus was. And right away she came and knelt down at his feet. The woman was Greek, and she had been born in the part of Syria known as Phoenicia. She begged Jesus to force the demon out of her daughter. But Jesus said, "The children must first be fed. It isn't right to take away their food and feed it to the dogs." Sinabi ni Jesus yung usual script ng mga relihiyosong Hudyo. Ang tawag nila sa mga hindi Hudyo, dogs, mga Gentiles. Sabi ni Lord, bakit naman papagalingin ang anak mo? Ang pagpapagaling at pagpapakain dapat sa mga anak lang ng Israel, hindi sa mga aso. Isang napakalaking pagsubok sa babae. Dahil yung usual traditional line ang sinabi ni Jesus. The woman replied, "Lord, even dogs eat the crumbs that children drop from the table." So ano sinasabi ng babae? Lord, please blur the tribal line. Please, huwag ba nang i-emphasize sa magkaiba tayo na magkaibang tribo kami? Kasi kahit naman aso, kumakain ng mga nalalaglag mula sa mesa di ba? So i-consider mo na lang kaming member of the household. Jesus answered, "That's true." So yun talaga ang laman ng puso ni Lord. Ang babae tinetest lang. Kasi sabi niya, that's true. What kind of prophet would publicly acknowledge being corrected by a woman and a foreigner woman pa nga? So yun talaga ang nasa puso ni Lord. Sabi niya, that's true. You may go now. The demon has left your daughter. When the woman got back home, she found her child lying on the bed. The demon had gone. Niya, tama ka. Walang linya-linya, walang anak-anak, walang aso-aso. Naniniwala ka sa Diyos, therefore, gagaling ang anak mo. Another instance was when Jesus delivers the non-Jewish man possessed by demons.
as recorded in Mark 5, 1 to 2, up to 20 actually. Mga lugar na maraming inaalaga ang baboy, therefore hindi mga Hudyo nandun. Pero nagpunta si Lord doon just to deliver from demonic oppression a man who was almost destined to destruction. It's always a crossing of tribal lines. Like Jesus heals the Roman officer's servant sa Luke 7, 1 to 10. Kaibang tribo yun, kalaban pa. Una, katulong, hindi niya karanggo. Second, katulong pa ng kalaban ng Roman officer, pero pinagaling pa rin. And very interestingly, brothers and sisters, even in Jesus' ministry to Golgotha, to Calvary, someone was used by God, Cyrus of Cyrene, carried Jesus' cross. Kung may tutulong sanang magbuhat ng krus ni Jesus, isipin mo, dapat Hudyo na rin. Dapat disciple niya. No, Cyrene from Cyrus, na recorded sa Luke 23:26. Scholars believe that Cyrus to be of African descent and ancestry, and therefore black, a crossing of racial tribalism. If so, someone from across the tribal line was used by God to help Jesus carry the cross. What does that mean about tribalism? God was blurring tribalism, even in the holiest act of Jesus, to carry the cross and die on it. Jesus crossed tribal lines. And we can go on and on and on, citing examples. And because of that, crowds from Idumea and other non-Jewish communities also crossed tribal lines to follow Jesus. Hindi lang mga Hudyo ang sumunod sa Kanya, marami pang iba. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus, sinong unang-unang kumilala kung sino siya? A Roman soldier. Jesus is recognized by a Roman soldier. Kung sino pa yung pinakakalaban of all kalabans. Mark 15:39, a Roman army officer was standing in front of Jesus. When the officer saw how Jesus died, he said, "This man really was the Son of God." Everybody has been crossing lines. And at the very beginning of Jesus' earthly life, the wise men who were not Jews crossed lines to worship Him. As recorded in Matthew 2, 1 to 12. They crossed the tribal line to go to Jerusalem, even a political, territorial line, to visit Jesus and worship Him. Mag-isip-isip kayo mga kapatid sa behavior na ginawa ng Panginoon, crossing lines, fellowshipping with everybody, being called a friend of tax collectors and sinners. Do you think that Jesus would oppose ecumenical gatherings today? As many tribalist Christians oppose to the highest heavens, fellowshipping with people of different sects and congregational color. Another look at the tribalism of Jesus. Jesus commands reaching out beyond tribal lines to all humanity. Ang utos niya, tawirin, bagtasin, buwagin ang lahat ng mga tribal divisions at mahalin lahat ng tao. Matthew 28:19 to 20. Go to the people of all nations and make them my disciples, and teach them to do everything I have told you. And what did Jesus tell them? Love. Love your neighbor. Love even your enemy. Acts 1:8. Before Jesus went up to heaven, you will tell everyone about me in Jerusalem, tribe, and in all Judea, a bigger tribe, in Samaria, a different tribe, and everywhere in the world, all the tribes. And the message is still the same. Love. Accept people. Forgive one another. Love one another. How about the religious tribalism of Peter, the other apostles, and Paul?
before their realization of many things. The apostles were very tribalist. Luke 9:53 to 54. But he was on his way to Jerusalem, so the people there refused to welcome him. When the disciples James and John saw what was happening, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to destroy these people?" Can you imagine this tribalism? Yung mga tao ayaw lang makinig kay Jesus, gusto nang paulanan ng apoy ng mga disciples. Sunugin sila to hell with them. Luke 9:49 to 50. John said, "Master, we saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us." "Don't stop him," Jesus said. "Anyone who isn't against you is for you." Naku, meron pong nagpapagaling doon. Nagpapalaya sa mga demonyo sa inyong pangalan, hindi naman member ng ating grupo. Hindi naman natin kasekta. Hindi member ng ating kongregasyon. So pinigil namin. Sabi namin, wala siyang karapatang gamitin ang pangalan ni Jesus dahil hindi siya one of us. Sabi ni Jesus, huwag niyong pigilin. Sino mang hindi niyo kalaban, ay kakampin niyo. Puwera sila, yun ang gusto mangyari ng mga disciples para sila lang ang tama, sila lang ang may authority, sila lang ang bida. Dapat yung iba walang authority because they are not one of us. But Jesus told them, recognize them. They are not your enemies. They are your friends. Yung mga religious people kasi kung bakit hindi pa kontentong tama sila dapat sila lang ang tama. Hindi sila kontentong anak sila ng Diyos, dapat sila lang ang anak ng Diyos. Tribalism. Si Paul, ano ang tribalism niya? Acts 9:1-2. No, ang pangalan pa niya is Saul. Saul kept on threatening to kill the Lord's followers. He even went to the high priest and asked for letters to the Jewish leaders in Damascus. He did this because he wanted to arrest and take to Jerusalem any man or woman who had accepted the Lord's way. Now within Judaism, gumawa sila ng panibagong bakod. Yung mga naniniwala kay Jesus, ibang tribe yan. Dapat silang lipulin, dapat silang ikulong, dapat silang ubusin. Ubusin ang mga taga-ibang sekta. After a while, anong nangyari sa kanila? First, the apostles. Sa book of Acts, at the day of Pentecost, when they were filled with the Holy Spirit, what did the disciples do? Ang dami nila mga kalahi na nandun sa Jerusalem para sa piyesta, pero taga-ibang bansa at iba na ang mga languages sa kanilang sinasalita sa tagal nilang naninirahan abroad. Nadinig ng mga ibang mga Jews na galing abroad, yung mga disciples speaking to them about God in their own languages. The apostles spoke in various tongues or languages, breaking the strongest tribal distinctive language. Yan ang pinakamatibay na identity ng tribo, language. Mga Pilipino, pag nasa abroad, siyempre, may mukhang Pilipino, hindi ka naman sure, baka Thai, baka Malaysian, baka Indonesian. So sasabihin ng Pilipino, balut! Pag may lumingon, Pinoy. Language. No? Nagkakakilalan, kabayan, may titingin. Language. Itong mga disciples na masyadong tribalist, ang una nilang ginawa, they spoke in the other people's languages as empowered by the Holy Spirit. Binrake yung tribal identity nila as different from the visitors coming from abroad. Si Paul, ano nangyari sa kanyang tribalism nung natauhan at napuspos ng Espiritu? Galatians 3:28, faith in Christ Jesus is what makes each of you equal with each other, whether you are a Jew or a Greek, a slave or a free person, a man or a woman. So pati si Paul, one of the greatest church planters of all time, now was teaching, equal lang kayo, pare-pareho kayo. Basta naniniwala kayo kay Jesus, pantay-pantay kayo. Kaya kayo ay Hudyo o Greek. Sa kanila kasi dalawa lang klase ng tao, Jew or Greek, Jew or outsider.
Yung sa Greek, nandun na lahat ng nationalities. Outsider, foreigner. A slave or a free person. So it was a social divide. Kanina, racial divide. So whether you're a man or a woman, now a gender divide, which was the biggest tribe in Israel. Babae ka ba o lalaki? Sobrang iba buhay mo, iba batas sa'yo, iba sa akin, iba lahat. Pero sabi niya, alam nyo, babae kayo at lalaki, alipin o hindi, mayaman o mahirap, insider or outsider, pantay-pantay kayong lahat basta nanali kayo kay Jesus. So ito ang tandaan nyo na teaching ni Paul about women, hindi yung mga nauna na niyan teaching na para ang babae, segunda klase. Sinabi na niya dito, pantay-pantay kayo kay babae at kay lalaki, basta nananali kayo kay Jesus. So Paul breaks the great tribal divides, racial, social, and gender distinction. And he says, faith equalizes people. Importanteng maintindihan ang mga tribalism na ito dahil yan ang sagabal ngayon sa paglagong espiritual ng maraming mga Kristiyano. How about Christian religious tribalism today? This is very interesting because this is our life today. Christian tribalism is defined, expressed, and promoted by congregationalism. Pag sobrang congregationalist, tribalist yun. Anong kongregasyon kayo? Yan agad ang tanong. Hindi tinatanong, kanino ka naniniwala bilang tagapagligtas? Kay Jesus. O di equal tayo lahat? No. Ang itatanong, anong kongregasyon ka? Maling tanong. Christian tribalism is defined by sectarianism. O sige, pare-parehong protestante, pero anong sekta ka? Pare-parehong evangelical, pero anong grupo ka? Tribalism. Meron pa, Christian tribalism is promoted by distinctivism. Distinct kami. Meron kaming distinctives. Iba kami sa inyo. And of course, these divisions are promoted along areas of doctrine. Anong doktrina nyo tungkol sa tinapay? Anong doktrina nyo tungkol sa haba ng buhok? Anong doktrina nyo tungkol sa haba ng palda? Therefore, division. Divisions along literature. Anong binabasa nyo? Anong version ng Bible meron kayo? Diba? Divisions along culture. Anong music nyo? Sumasayaw ba kayo o hindi? May babae ba kayong pastor o wala? Yung sinabi ng ni Paul, pantay-pantay eh. Pero ipipilit mo, ay may babae kayo, demonic. Ganun agad, no? Mga divisions along personalities. Sino ang leader nyo? Ang leader namin si ganito. Kayo, ang leader nyo sino? Kinausap ba siya ng Diyos sa kuweba o hindi? Ang leader namin kinausap sa kuweba, etc., etc., etc. Kailangan pa ba ng kuweba? When 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there. Ba't kailangan mong ibase ang pagiging tama mo kung sino ang founder nyo, kung sino ang leader nyo? Yung personal mong relasyon sa Diyos ang nagpapatama sa iyo. Hindi kung kanino kang anino nakatago. Hindi kung kaninong member ka nakasali. Si Paul, sabi niya sa 1 Corinthians 1, 10-13, itinutuwid niya yung mga ganyan divisions. Get along with each other. You keep arguing with each other. Some of you claim to follow me, while others claim to follow Apollos or Peter or Christ. Has Christ been divided up? Sabi ni Pablo, magayos-ayos nga kayo. Puro pagtatalong alam nyong gawin. Puro pagpapagalingan ang inaatupag nyo. May nagsasabi pa sa inyo, sa akin kayo sumusunod. Meron kay Pedro, meron kay Apollos, at meron naman kay Kristo. Bakit hati-hati ba si Jesus? Iba ang ibig sabihin niya. Isa lang yan. Huwag kayo magtalo-talo. Religious tribal love is limited to the local church. Mahal yung church, pero yung church lang niya. It is limited to the sect, to the congregation. Religious tribal love is defensive of self and offensive to the other congregations. May mga bansag, may mga name calling. Minamaliit nila isang grupo, nilalait, binabastos-bastos sa mga pangalang ikinakapit. Remember, as we have mentioned already, the bloodiest offenses and defenses are against the nearest threat.
against brothers and sisters, and this time from other sects. Noon sa Genesis, from brothers and sisters in the same house. Ngayon, brothers and sisters in the same household of God. Yan ang mga pinakamadudugo at malulupit na labanan. Hindi naman pinipintasan ng mga ibang Kristiyano yung sobrang ibang relihiyon eh. Ang pinipintasan nila yung kapwa nila naniniwala sa same God, sa same Jesus, at sa same Bible. Humahanap lang sila ng pagkakaiba para maiangat ang kanilang sarili, para makumbinsi kang sa kanila umattend at huwag dito, huwag doon. Marketing lang ang mga yan. Siyempre, may mga members siguro sa baba na naniniwala ngang tama sila, but the leaders up there should know that it's only marketing. Para i-market mong ikaw ang best brand, para ikaw ang puntahan. Christian church tribalisms, concepts, perceptions, articulation and uses of God, like Israel in the ancient days, are tribal and local. Kailangan ang Diyos ay special ang tingin sa kanila, hindi sa lahat. Kailangan sila ang chosen church. Kailangan the only true church. Kailangan sila ang the bride of Christ. Doon sa wedding reception na sinasabi sa langit, and all other churches will only be ushers and usherettes. Can you believe this fantastic childish tales? May mga magtuturo, ang kongregasyon po natin ng Bride of Christ, tayo lang. Paano po yung mga ibang churches? Ushers and usherettes sila doon sa wedding. Can you believe this childish thinking? The only correct Bible version is the version we read. The versions of the others are demonic. Come on. This kind of thinking, developed, taught, and institutionalized by their ultra-tribal theologians, actually emphasize tribal divide. Actually, it contradicts the work of Jesus. Kinakalaban ang gawa ni Jesus na pag-isahin ang kanyang mga anak, burahin ang mga pagkakahawa-hiwalay, yung pagtuturong tayo lang ang tama, mali yung iba, huwag silang tawaging brother. Yung kanilang word na brother, hindi ka patatawaging brother. Kasi hindi sila sure. Kahit na-baptize ka na nung iba, pag lumipat ka sa kanila, ibabaptize ka ulit kasi baliwala yung baptism ng iba. Bautismo na lang na tama. May mga churches na kahit pastor ka, hindi ka tatawaging pastor ng members ng church na yon. Ang tinatawag lang nilang pastor, yung pastor ng congregations nila. Ang itatawag lang sa'yo siguro, brother, at pasalamat ka kung tinawag kang brother, buti nga tinawag ka pang brother. This kind of mentality. They do not need to be just correct. They need to be the only correct one. Tribalism. Their tribal theology informs their concept of God and their relationship with all believers na superior sila. Kailangan superior sila. Direct link to the apostles sila, ikaw hindi. There is a manipulation of history to brainwash those that believe in them. But remember, when 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there, you have a church. So, anyone who believes is linked directly, instantly to Jesus. That is the truth. That is believing and worshiping in truth and in spirit. Tribalism says, and to make it easy for our conscience, let us call them names. Let us give them derogatory labels. Let us caricaturize them so we can make fun of them. Let us blur their identity and humanity so we don't feel guilty speaking like unbelievers about and against them. Papakonsuelo sa konsyensya na hamakin nila ang kapwa mananalig para huwag silang magilty pag nililibak-libak nila. Tribal Christians shape their religious beliefs to suit their tribal needs, wants, and to demonize and therefore subdue and dominate the other. Ang goal ng tribal Christians, madomina yung iba. And within the same local tribalist church, ang goal ng leadership is to dominate the members, to control them, even the private lives that they live, to police them, and to continuously make them accountable to them.
May mga hukuman sila na nililitis sa mga nagkakasala, binibigyan ng mga parusa, samantalang hindi pa nagja-judgment day. Salvation pa ngayon, hindi pa judgment. Observe this, brothers and sisters. Many tribalist Christian denominations that came from America originate from states where slavery and racism were practiced and institutionalized in society at large or in the church itself. Maraming mission sa Pilipinas galing sa Amerika. Maraming mission na nakarating dito galing sa mga states sa Amerika na daang taon na may slavery, may racism. At sa mapa, yung mga pula sa South, yan yung mga Confederate States na nakalaban ng mga taga North, nag-civil war sila dahil sa South, gusto nila may slaves. Hundreds of years, nanguhuli ng mga tao sa Africa, ibinebenta sa mga slave markets, meron silang free labor sa kanilang mga plantations. Ang kanilang mga churches, kahit Christian at may verses sila, hindi pwede mag-church yung mga Negroes. May segregation at ang pang-justify nila, Bible verses. Yes, they had segregated Christian churches. And they had verse-based pro-slavery doctrines. And even fought wars for such doctrines. Ang pinaglabanan talaga ng napakadugong civil war sa Amerika ay slavery. And the southern states wanted slavery forever. They wanted black people to be their free laborers. At mababa ang pagtingin nila, very racist. Gusto nila, controlled nila yan. So like the American Civil War of the 1861 to 1865. And where from the American South, where many Christian missions of the Philippines come from. In the name of God, using Bible verses, they wanted to subjugate a race. Racist, controlling, and they wanted slavery. So in the Deep South, up to now, until very recent history, many people in these places, though not loud, could still believe deeply in the racial or philosophical superiority. And if they were Christians, they could imbue those in theology. Hindi lahat. Hindi natin sinasabing lahat. Pero pagka dun galing yung missions, suriin mo kung merong nalalabing mga bakas ng mentality na may mga slaves dapat, racism, separatism, tribalism. Merong other, very clear. We pray and we hope that it no longer exists, especially in modern times. But in case that you wonder why some churches are very separatist, very tribalist, very self-righteous, very condemning of others, i-trace nyo baka galing sa South. At hindi naman lahat ng galing sa South ganun, we pray not. Pero i-trace nyo dahil may posibilidad na may mga latak ng master-slave mentality yung mga tao, kaya very controlling and very tribalist. In their need to be superior, they demonize the other. Ano yung other? Sa mga missionary, tingnan natin mga missionary naman. Ano yung other pag Kristiyano? The other culture, like musical forms and instruments. So pag galing sa mga ganyang background ng missionary, pagpunta niya sa isang bansa, sa isang kultura, demonic ang music doon, demonic ang culture doon, lahat palitan, gawing culture nila, music nila, kasi yung kanila, sacred. Naniniwala ba kayo sa ganun? Demonic yung ibang Bible versions, kanila lang ang tama. Demonic yung ibang seminaries, seminary lang nila ang tama. Therefore, demonic yung other churches. Kaya huwag kayong magtataka kung sobrang mapanglait, mapanglibak, sobrang separatist. Because as long as you are the other, you could only be of the devil. Tribalist attitude yon to justify their self-proclaimed superiority and to justify their evil behavior towards you. Sadly, many global missions come from these areas.
where much cultural insecurity, defensiveness and offensiveness and bigotry could still be very much alive. Even in the global church today, yung sobrang mga bigots, sobrang mga bias, sobrang malupit sa kapwa, sobrang manghusga, marami galing sa South. Hindi lahat, pero marami. The people they convert get to receive not only Christ, but also the contradictory culture of self-righteousness, domination of others, control of members, a lot of anger and hatred that their missionaries could bring, intentionally or not. And their converts could learn and then ferociously promote because of their ignorance. Sa kakulangan ng kaalaman sa kasaysayan, sa kultura, hindi lang natatanggap ng mga tao yung Kristo na dala ng misyonero, natatanggap din niya yung bias, yung bigotry, yung separatism, yung judgmentalism, nahahawa din. Isinusumpari niya ang sarili niyang kultura, ang sarili niyang bayan, ang sarili niyang kulay, ang sarili niyang wika, at ang ginagamit lang niya ay yung kultura, musika, wika ng misyonary. Mga kagilagilalas na panglalait at ang pangdudusta sa iba't ibang lahi sa mundo na nanggagaling sa mga seminaryo at mga misyonero na nasa mga lugar where slavery and racism were institutionalized and even they went to war for. So look at the map and see where slavery and racism was widely practiced and institutionalized. America had to fight a civil war for this. Yung mga pula, the Deep South, dyan yung slavery, dyan yung racism, dyan yung mga kalupitan sa kapwa na ginagawa kahit ng mga church people, and they even use verses to justify their bad behavior. Then check if your local church is a fruit of foreign missions that originated from there. Then check if your theology and culture is tribalist. Pray not, hope not. Sana nalampasan na ng mga tao yung tribalism. But consider these questions and answer them with a yes or no. God is the foundation of all churches that believe in Him. Anong sagot? God is the foundation of all churches that believe in Him. Yes or no? Yes. But God loves only one sect, one congregation, and hates all other churches. Yes or no? Alam niyo yung sagot. Huwag kayong padaya sa mga nagpipili na sila lang yung tama. At laitin, maliitin yung iba. That is not the spirit of Jesus. Of course, tribalist sect, literature, and history places itself in the center of God's economy. Tribalist churches appropriate the universal God to be their tribal God. Tribalism blurs the other believers' humanity and spirituality, as we have mentioned twice already, and makes it easy to hate and annihilate the other. Kaya yung mga pinakagalit, pinakamalakas mamuhi, usually mga relihiyoso. Because they are fed hatred and anger and self-righteousness from the pulpit. So kitang-kita mo sa member kung anong ipinapakain mula sa pulpito, panglalait, pangdudusta, panghuhusga sa iba. Tribalism, sanitized and endorsed by religious belief, could lose all hesitation to kill everyone else. Now, let's apply the tribalism of Jesus. His tribalism is non-tribalism. Remember that Jesus does not make an issue about his tribal identity. So should Christians. Hindi dapat malaking issue kung anong sekta ka, anong denominasyon ka. Ang mahalaga, naniniwala ka ba kay Jesus? At umiibig ka ba ayon sa kanyang turo? Remember that Jesus crosses tribal boundaries to teach and to love. So should Christians. Non-tribalism, unbranded and generic humanity is the path to Christ-likeness. Sino man ang gustong maging kawangis ni Kristo
ay dapat kumilala sa kanyang kapwa bilang kapatid at sa kapwa mananampalataya bilang kapantay, hindi inferior. God's people have to be humane, fully humane, so that they could graduate from being human to being spiritual. Kailangang lubusin mo muna ang pagiging tao at makatao bago ka lumampas sa pagiging tao at maging espiritual. Salvation towards spirituality, universality, godlikeness is first a salvation from inhumanness, from subhumanness, from the deforming and warping effects of tribalism. Para tayo maligtas sa pagiging hamak na tao lamang, kailangan muna tayong maligtas sa pagiging makahayop. Kailangan tayong maging makatao. Kailangan itaas ang uri ng ating pagkatao at yun ay nakikita kung paano tayo makipagkapwa-tao, lalo sa kapwa mananampalataya at sa mga kapwa anak ng Diyos. Anong pinakamahalaga bang turo? Humiwalay? Magpasikat? Ipakitang ikaw lang ang tama? Hamakin yung iba? Matthew 22:36-40. Teacher, what is the most important commandment in the law? Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is, love others as much as you love yourself. All the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments. So kung isa-summarize mo ang buong Biblia, ang turo lang, love God and love others as you love yourself. There's no space for that, in that, for religious tribalism. There's no space for division, for self-righteousness and judgmentalism. The space is for love, acceptance, forgiveness of your fellow men. John 13:34-35, Jesus says, what I'm giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. So love is the greatest doctrine. And if your commitment to doctrine makes you unloving, throw away that doctrine and just love. You can never go wrong by loving, because sabi ni Lord, meron akong isang bagong utos, kalimutan nyo na yung iba. In fact, lahat ng utos ni Moses at lahat ng turo ng mga propeta, ito rin lang yung laman. Love one another. Don't love only yourself and hate the others. Love your neighbor as you love yourself. Religious tribalism has no place in the economy of Jesus' love. It has no place in the Christian church.